Carlos Valiente Jr., tinatanggap mo ba si PB Tuason na maging kabiyak habang kayo nabubuhay sa hirap at ginhawa? Carlos Valiente Jr., tinatanggap mo ba si PB Tuason na maging iyong kabiyak habang kayo'y nabubuhay sa hirap at ginhawa? Baby, look up! Mawawala ka, di na iibig pa. Sana ay di na kilala. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Dahil hindi ko kayang mawala. Kailangan ko ang tapat na puso. Ay huwag huminto. Iha, may tutulong ba ako sa'yo? Excuse me, sir. Hoy, Abes. Anong sa atin? Pwede ba namin maimbitahan ang anak ninyo sa opisina? Tungkol saan? Tungkol sa pagkidnap kay Carlito Valiente. Teka lang. Ano yung prueba nyo na may kinalaman ng anak ko? Nahuli namin ang isa sa mga kidnapper. At ang itinuturo ay ang inyong anak. Gusto lang namin sila magkaharap. Ethan, is this true? Ethan, anak, wag! Dahil huwag sabihin niyo sa kanila, huwag sila lalapit. Ibaba niyo mga baril nyo! Tuloy ko to. Ibaba niyo mga baril nyo! Ibaba niyo ang baril nyo! Ibaba yan! And, Ethan. Ethan, anak. Magagawa natin ang paraan to. Sumuko ka lang, sige na. Wala nang paraan, Tad. Si Carlito na rin mismo may gagawa ng kaya nagawa ko sa kanya to. Ginagawa niya sa akin si Rosamina, kaya dapat lang siya mawala. Ethan, mapapakiusapan ko si Governor Salgado. Basta sumuko ko lang, hindi sila maghaharap ng demanda laban sa'yo. Sige na, sumuko ka lang. Anak, ano ba? Hindi ako suko, Dad. Hindi ako nagsisisi sa mga ginawa ko. Ang pinagsisisihan ko lang, hindi ko natuloyan si Carlito. Kaya pakisabi sa kanila, Dad, na huwag nila ako susundan. Huwag po ng anak. Babaan niyo mga baril nyo! Babaan niyo mga baril nyo! Paranin niyo lang ako! Paranin niyo lang ako! Talaga! Bago pa nga ang magazine namin, pero it's going to pick up. I promise. Ay! My goodness! Ano nga ang problema mo? Prospective advertiser yung kausap ko! Ikaw ang magsabi sa akin kung ano problema. Ano ito naririnig ko na next issue ng magazine natin ipipicture ka sa ng Valiente, ha? Bakit hindi? Ha? Yung lahat ng pinag-uusapan ng mga tao, it's the wedding of the year! Eh ano ngayon? Kaya wedding of the century ba yan? Hindi mo ba naisip masasaktan si Rosa Camila sa ginagawa mo? Bakit? Dapat ko pa ba siyang problemahin, ha? Gusto ko lang kumita ang magazine natin. It's nothing personal! Shit, anong nothing personal, ha?
Ba't mo ba ginagawa to? Ah, alam ko na. Naiinggit ka. Pwede ba tanggalin mo sa kukote mo na hindi ka paborito ni Daddy? At kahit kailan, hindi mangyayari yun! Walang ganyan ng usapan, ha? Labas ang bagay na yan. Alam mo, sabihin mo lang sa akin kung may problema ka sa mga desisyon ko. Dahil wala akong pakialam. Marami naghahanap ng trabaho. Fine. E di lamunin mo yung magazine mo. I quit. Nung narinig ko po ang tunog ng kampana, para pong batibuhay ko mauupos. Rosa Camila, hindi ito hahayaang mangyari ng Diyos kung alam niyang hindi mo kakayanin. Kung hindi talaga kami ni Carlito, bakit hinayaan pa niya akong umasa? Hindi para sa atin na magtanong kung ano ang mga plano ng Diyos. At hindi sa minamaliit ko ang pinagdaanan mo, Rosa Camila. Kung titingnan mo nga, mas marami ang mas malalaki ang problema. At sa awa ng Diyos, kinakaya nila. Sister, paano po? Paano? Wow, ang ganda naman ng honeymoon suite niyo. Talagang nag-all out ang Tita Romina para sa wedding day ninyo. Oo nga eh. Tsaka success naman yung wedding at reception, di ba? Lahat ng mga who's who na inimbita, dumating. Di ba, Carlito? Oo. Panira nga lang yung nangyari doon kay Ethan. Buti na hindi ko siya naabutan. Kung hindi ba, hindi ako napagpigil. Ako, talaga ito si Carlito, yung pa iniisip niyo, wedding day niyo ni Phoebe. Which reminds me, kailangan ko na yata umalis at nakaka-istorbo na yata ako sa inyo. Hindi. In fact, dalawa nga tong kwarto eh. Ba't dito ka nalang matulog? Tapos, tawagan na sila Lola Romina at si Guada para masaya. Di ba masaya yun? Carlito, sino ba naman nakarinig ng nag-honeymoon na may chaperone? Sige, I'll leave you two alone, okay? Bye. Bye-bye. God, I feel like Jacqueline Kennedy. Mas maganda ka naman sa kanya. Tommy, flattery will get you everywhere. Serena, I intend to offer you much more than flattery. I hope you understand my concern. Nahuli na tayo ni Ernestina eh. Where are we going? Serena, trust me. Where I'm taking you, you'll be safe from all eyes. And that's for sure. Ano yung mahalaga mo sasabihin at hindi maaaring marinig ng asawa ko? Hindi ka ba kinikilabutan? Sinabi mo asawa. Alam mo kung sumama ka sa akin dati, di dapat si Rosa Camila na ngayon ng Mrs. Valiente. Iba ka rin eh, no? Pumunta ka dito para mangutya? Hindi. On the contrary, nandito ko para tumulong. Kaibigan ko ang isa sa pinakamagaling na annulment lawyers dito sa Pilipinas. Ikukuha kita ng appointment kung gusto mo. Tulungan kita. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na hindi ko kailangan ng kahit anong tulong mo? Kahit na ang ibig sabihin ng tulong ko makakasama mo na habang buhay ang babaeng tunay mo minamahal. Kilala kita. Alam kong malaki galit mo kay Rosa Camila. So, ikaw naman yung matatanong ko. Ano bang mapapala mo dito kung kami nasa alis magsama? Peace of mind. Goodwill to mankind. Basta may standing offer ako sa'yo. Kung gusto mo yung tulong ko at kung gusto mo nang hiwalayin yung asawa mo, tawagan mo ako. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka. Tita Romina, tama po ba ang ginawa natin na hinayaang natin magpakasal si Carlito at si Phoebe? Baka ho hindi maging maligaya ang dalawa, baka maging miserable lang sila. Hindi magkakaganon, Doris. Malalim ang pagmamahal ni Phoebe kay Carlito. Tatanggapin niya lahat para manatiling masaya ang kanilang pagsasama sa kanilang buhay mag-asawa. Bukod sa ron, magkaibigan sila. Sana nga po. Alam mo, Doris, huwag mong sisihin ang sarili mo. Tama ang ginawa natin.
What is this? Where are we? Ito ang bago kong hotel. Ito ang bago kong biniling business. And I thought you said you wanted to be alone. I'm impressed. Tommy, why are you doing this? You know I belong to Leandro. Naniniwala ako na lahat ng bagay ay nababago. But I don't like change. At least with Leandro, kilala ko na siya. Hindi ako nawawala ng kontrol. Kung ganun nadagdagan na naman ang mga listahan ng mga babaguhin ko sa buhay. And believe me, I'm good at changing people's minds. Oh, akala ko ba magdi-dinner tayo sa hotel na to? Parang service na lang tayo. Medyo nakarami na rin ako eh. Ang aga-aga naman, para malasing ka. And besides, sama mo na lang ako dyan. Ito, gusto mo? Habag ka. Sure. Why not? We're supposed to be celebrating, right? This is supposed to be the happiest day of our lives. Sandali lang. Thank you. I thought you liked classical music. That's not what I mean. I love classical music. But I can't afford to fall in love with you, Tommy. Shireen, they say that I'm the third richest man in the Philippines. So go ahead and fall in love with me. Shireen, I can buy you anything. Everything. Kaya ba sabihin ni Leandro yun? Eh, yung nakita mo ba yung isang ninang natin sa kasal? Parang may 3 siopaw sa ulo. Eh, yung anak niya si Pilita. Ang dahil paru-paru sa buhok. Akala ko lilipa rin na. Ang bakla. Dali. Nahihilo na ako. Sige, mauna na muna ako, Bibi. Saan ka pupunta? Ba't dyan ka? Eh, sayang naman to isang kwarto eh. Yeah. Good night. Congratulations, Phoebe. Mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Eh bakit naman gusto mo pag-isa ni Rosa, Camila? Eh kung ang kasintahan ko rin naman ang kinasal, eh baka magmukmuk din ako. Hindi naman pagmumukmuk yan. Nawawala na nga eh. Ay, alam mo ba ha? Nawawala pa din daw si Ethan. Aba, Diyos kong bata yun. Akala natin sa santo-santo, di ba? Kaya pa lang magpakita ng tao. Ay, naku, Angie. Hindi ko na maisip niyang si Ethan sa pag-aalak kay Rosa Camila. Naku, ikaw naman, nililibang lang kita. Isang oras na lang. Pag hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya, paalam ko na kay Leandro nawawala siya. Ethan, hindi mo dapat pinagdukot si Carlito. Nakakahiya. Ngayon, baka kailangan kong mag-resign sa posisyon ko. Binago nila ako, Daddy. Kahit na! Look what happened! Kinasal din si Carlito kay Phoebe. Ngayon, hindi ka na makakabalik kay Rosa Camila. Dahil nasa radyo, TV at dyaryo na lahat ng ito. Nakaganti pa rin ako. Oo nga! Pero ngayon, kailangan mo ng pagbayaran. Ethan, face this problem like a man. Sumuko ka na! Hindi niyo ako mapapasuko. James! Jonathan! Ano yung nagawa sa akin to, Daddy? Paano yung nagawa sa akin to, Daddy? Anak, ito ang tama! Daddy, paano yung nagawa sa akin to? Malab, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Sige, saka na yan. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan!
Sigurado ko nang gusto mo ipanam yan kay Senator? Eh baka pagka nalaman niya ang gulian na nasa San Dionisio si Rosa Camila. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Anong oras na ba, Emil? Hindi ko alam kung sa kuha hanapin ang anak ko. Hello? Oo. Ito nga ho. Ito nga ho ang nanay ni Rosa Camila. Ako si Sister Marie. Pasensya na po kayo, ngayon lang ako nakatawag. Sister? Meron po bang nangyaring masama sa anak ko? Nahanap ko siyang iyak ng iyak eh. Halos wala sa sarili. Nagmamakaawa nga ho siyang wag ko siyang iwan. Diyos ko, kumusta naman po siya? Pwede po bang makausap? Nasa mabuting kalagayan po ang anak niyo. Lamang ay ayaw niya pa pong makipagkita sa kahit kanino. Pinilit ko nga lang pong kunin yung number niyo sa kanya. Sister, nasan po ba ang kumbento ninyo? Sunduin ko po siya. Mrs. Montemayor, hindi ho namin gawi ang magpatuloy ng layperson sa kumbento. Pero dahil po psychologist din ako, at dahil sa kalagayan ng anak niyo, susubukan kong kausapin si Mother Superior para po gawing exception si Rosa Camila. O ano? Tapos ko na kotse? Hindi natin susundin si Rosa Camila. Nandun siya sa isang kumbento. Ayaw na raw ulit.